So unahin natin dito sa unahan na meron pa rin siyang nakalagay na Mio. Yan. Tapos dito yung Yamaha, tapos nandito yung carbon lodi na design pa rin ni Mio. So sa unahan gumagamit pa rin po siya ng traditional na bulb or ordinary bulb sa kanyang headlight. Signal lights niya, peanut bulb mga idol. Okay? So pagdating naman sa kanyang suspension, gumagamit po siya ng telescopic fork. Disc brake naman para sa kanyang braking system with 1-pot caliper na may mugs po na meron sukat na gulong na 7090-14 at tube type pa lang ito. Okay? So sa likuran naman natin mga idol, okay, tail light niya. Yan, ganun pa rin ang itsura niya, okay? So ordinary bulb pa rin ang gamit nito na merong signal lights na ordinary bulb din. Tapos nandito yung kanyang reflector at ang dito yung kanyang back fender na nakalagay naman dito yung kanyang plate holder. So dito naman sa gilid mga idol, makikita natin yung kanyang exhaust, okay, na merong cover na plastic, parang carbon lodi na design. Okay, so nandito yung fan niya. So ito nga pala ay air cooled. So pagpapalamig ng makina, gumagamit po siya ng air cooled mga idol. Suspension naman dito sa likuran ay gumagamit ng single shock absorber. Tapos drum brake po sa braking system. Mugs po ang ginamit nito na meron sukat na gulong na 80x90-14 at tube type pa lang. Okay? So dito naman sa gilid makikita natin yung kanyang decals na Mio I-125 na merong color na yellow, gray, super gray, and gray na gray. Okay? Tapos black. Tapos nandito meron pa rin siyang carbon lodi na design. Okay? Tapos dito sa baba naman makikita natin yung kanyang airbox. At nandito yung kanyang crankcase. Ito nga pala ay CVT, automatic transmission, na kung saan gas and go lamang. Tapos meron po siyang kickstarter na kung saan pwede mo itong i-kick kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo. At nandito na yung kanyang pillion footrest. Okay? Chrome color po siya mga idol. Tapos side stand. Then meron po siyang center stand. Alright? Sa kabilang gilid naman mga idol, makikita natin yung decals pa rin niya na 125. So 125cc po siya. Single cylinder, single overhead cam 4-stroke, and 2 valves mga idol. Okay? Then makikita natin yung gilid nito sa may kanyang palikpik mga idol. Decals pa rin, meron po siyang dilaw. Then nakalagay dito yung Yamaha. Okay? Then carbon lodi pa rin sa kanyang gilid or palikpik. Right? So dito naman sa taas mga idol, makikita natin yung kanyang traditional analog panel. So straight to the point, yun lang yung kanyang pag-read na kanyang odometer and speedometer. Then meron siyang indicator na echo, signal lights, high and low, then yung kanyang engine check. Tapos ito kayong fuel gauge. Tapos nandito pa rin yung kanyang logo. Alright? So button and switches naman mga idol, meron po siyang high and low, turn lights and busina. Tapos nandito yung kanyang electric starter button.
Pagdating naman sa controls mga idol, so throttle control with brake lever sa unahan, then hand grip with brake lever para sa likuran. At ang kagandahan nito mga idol, so meron po siyang park lock lever na kung sakaling magpa-park ka sa incline o uphill road, napakalaking tulong nito mga idol. Equip mga pala to ng Blue Core technology mga idol. So dito nakalagay yung kanyang Blue Core na emblem. Okay? So pagdating naman sa kanyang convenient features mga idol, unahin natin yung packet niya na merong malaki na malalim. Okay? Tapos dito naman makipot. So kasya yung baby na kamay. Okay? Pero pag nilagay ka na dito, hindi na magkasya yung kamay mo kung malaki ang kamay mo. Okay? So dito naman yung kanyang integrated shutter lock key na kung saan merong takip ang susian. Okay? So dito mo na rin bubuksan yung kanyang upuan. Okay? Tapos nandito pa rin yung kanyang utility hook na malaking tulong sa iyong bagahe lalo na pag ikaw ay namalingke. Ayan, ito. So ito rin yung kanyang flat footboard na kung saan hindi lang comfort riding experience ang hatid nito, kundi pwede mo rin lagyan ng extra baggage mo mga idol. So dito naman sa kanyang upuan mga idol, makikita natin na synthetic leather ang gamit nito. Plain synthetic leather na black. Okay, makapalang foam, goods na goods para sa mga long rides or sa mga daily use mga idol. At pag binuksan mo naman ang kanyang compartment mga idol, so same pa rin dati. So hindi siya malaki, hindi rin siya maliit, saktong-sakto lang talaga. Nandito yung kanyang battery. Okay, pag inopen mo yan, yan yung battery. Tapos nandito ang kanyang repeller or fuel repeller na kung saan meron po siyang rubber na alulod system. So just in case na magkaroon ng flow ng gasolina, so dito lang siya malalagyan tapos meron siyang alulod. Okay? So ito na nga po mga idol, pag-usapan natin yung kanyang freebies. Yan. So tinanong ko kung dito lang niya sa Guanzon IBA. So sa lahat daw ng dealer. So depende daw sa dealer yan kung ibibigay daw yung top box na ito. So nagulat lang ako kasi kala ko bago. Nung tinignan ko yung odometer niya, okay, 00. So bagong bago talaga. Ito nga pala is yarip sa plastic, no? Para siyang alloy pero plastic po siya, pero pagdating dito napakaganda, napaka-elegant tignan. Ayan. So napakaganda, solid. Okay? So pagdating dito sa loob niya, yung previous niya, okay, meron po siyang cloth. Yan. Meron pa siyang pa-zipper. Yan, lalagyanan. So I think nasa 38 liters. So nandito yung kanyang grab bar na M. Okay? Kasi mayroon na siyang libre na grill type na grab bar. So parang monorack, no? Yung design niya. So sulit ka na dito pag bumili ka nito. Hindi mo na kailangan bumili ng aftermarket goods na to. Okay? So yun yung previous niya. Pag bumili kayo ng Yamaha MIUI 125. Okay mga idol, pag-usapan naman natin ang kanyang seat height. Kung pasok ba ito sa may maliit na bias at may maliit na pangangatawan na katulad ko mga idol. So ito ang Yamaha MIUI na sobrang pasok sa mga height ng mga Pinoy. So height friendly po siya mga idol. I'm 5'4" in height, so pasok at lapat naman ang aking dalawang paa mga idol. Convenient din to gamitin araw-araw, syempre scooter type lang ito at pwedeng singit-singit sa mga malalang traffic mga idol. So okay na okay siya pang daily use. So pagdating naman sa convenient ng kanyang handling, madaang naman siya. At sa pag-rides mo mga idol, naka-upright position ang kanyang handle. So walang problema sa iyong likuran. So kung sakaling pang long ride ang damitan nito. Okay? At ayun na nga mga idol, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Guanzon, Santa Cruz, Zambales mga idol. Ang Yamaha MIUI 125 ay may cash na 79,900. Down payment nito para sa installment is 4,800 and ang monthly installment naman nito is 1 year, 8,552, 2 years, 5,359, 3 years is 4,263 na may rebate po na 200 pesos. At ang kagandahan nga nito, installment man o cash, ay meron po siyang top box na kasama mga idol.
Good morning mga idol. Ito na nga pala si Euro AZ125i. At ito na tsempohan ko na rin tong Mala Mio i125. Yes sir, ito na po. Pero dami niyang features na wala sa Mio i. Okay, so pag-usapan na natin yan. Let's go. So unahin natin ang kanyang body appearance. Siyempre, kitang-kita natin na very sophisticated and very aerodynamic ang pormahan nito. Maraming pakanto. Okay, tapos malabranded talaga ang disenyo ng motor na ito. Okay, so kulay niya shiny black, tapos meron siyang halong puti. Okay, pagdating naman sa kanyang unahan, makikita natin na very sophisticated and ang daming pakanto dito sa kanyang handle. Then pagbaba mo naman, meron po siyang carbon lodi here, tapos meron siyang E. So it means Euro na naka-emblem dito. Okay, meron po siya din dito na meron carbon lodi din. All the way, meron po siya carbon lodi. Alright, carbon lodi. So, dito naman sa kanyang baba mga idol, makikita natin yung kanyang daytime running light na napakaganda. Para siyang yung sa Samurai mga idol. Kung makikita nyo, yung Samurai, ito yung Samurai. Yan. Okay, dito naman sa baba niya, gumagamit po siya ng twin LED na kung saan panis ang MIUI dito. Kasi LED na ang gamit niya rito. Then, LED na rin ang kanyang signal lights. Okay, dito naman sa kanyang mga decals, mga idol, makikita natin na simple ang decals niya pero maganda, no? May halo siyang brown na white. Dito naman, sa gilid, ay Euro Motors 125. Okay? So, pula at saka puti po yan. Then, may mga halong sticker po siya ng mga design dito. Gumagamit nga pala ito ng telescopic fork sa harapan. Disc brake na po siya. Ayan, with one pot caliper na meron po siyang mugs na gold. Napakaganda, tignan. Then, etong kagandahan dito. 70 by 90-14 ang gulong nito, na tubeless na po siya mga idol. Na hindi mo makikita sa VY125. Okay, dito naman tayo sa likuran mga idol. Siyempre, unahin natin ang kanyang tail light na LED na po siyang gamit niya dito with para siyang daytime running light mga idol. So, hindi ko lang siya matanggal yung plastic kasi bagong-bago. So, yun. Basta, LED po siya ang gamit niya dito. Then, ito po, signal lights niya, nasa isang lalagyanan lang siya. So, LED rin ang gamit niya. Tapos, dito naman mga idol, meron po siyang reflector, dagdag safety sa daan. Tapos, ang fender niya is napakahaba. Mas mahaba to, I think, sa MIUI talaga. So, mas sakop niya yung talsik putik sa daan, okay? Suspension niya mga idol, siyempre single shock absorber, then drum brake po ang braking system niya. Tapos ang sukat ng gulong, 80 by 90-14 tubeless, siyempre gold din yung mags niya mga idol. So sa bandang side profile naman niya mga idol, makikita natin, ayan, marami siyang pakanto. At then meron po siya makikita natin dito, wow. Ito yung kanyang piliong footrest na chrome design. Tapos makikita natin yung decals niya rito na AZ125, napaka-boldy. Tapos dito naman makikita natin yung kanyang crankcase at saka yung airbags niya. Okay, yung crankcase niya nga pala, meron po siyang kickstarter. Siyempre, malaking tulong yan kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo. Okay, tapos pagdating naman dito, meron po siyang naka-impose na Euro motor. Right? Okay, sa kabilang side profile naman yung makikita natin, siyempre kung anong nakita natin na decals doon, makikita din natin dito. Tapos nandito yung kanyang muffler with carbon loaded in here na merong black. Okay, ito yung kanyang cover para sa kanyang muffler. Okay, so plus point pa siya dito kay MIUI. So gumagamit nga pala ito ng air cooled para sa kanyang pagpapalamig ng makina. So ito yung kanyang taas mga idol, makikita natin na digital panel na po ang kanyang console panel. Yun o, yan ang digital panel ni AZ125 mga idol. Wow, very sophisticated. Napaka ano. Ang tawag dito TFT, okay, screen. So, TFT screen meaning kahit matirik ang araw, is kitang-kita mo yung mga details ng speedometer mo or ng digital panel mo. Okay? So, yun yung kagandahan nun pagdating sa ibang digital mga idol. So, makikita natin na very colorful. Hindi siya boring tignan, napakaganda. So, yun, meron po siyang speedometer, odometer. Then, meron po siyang mga indicator dito like fuel. Okay? Tapos, nandito yung kanyang RPM reader. Tapos, yung kanyang engine check. Fuel injected na po siya. So, maganda. Solid. Dito naman sa kanyang buttons and switches, mga idol.
is meron po siya sa kaliwa ay meron po siyang high and low. So, signal lights, then busina. Okay, maganda rin quality ng mga buttons niya. Then, dito naman sa kabila is on and off ng headlight, then electric starter button. Okay? Maganda ito, meron siyang on and off ng kanyang headlight. Pampatibid ng kuryente sa baterya. Controls naman mga idol, meron tayo dito sa kanan na throttle control with brake lever sa unahan. Then, hand grip, tapos with brake lever para sa likuran. At ito ay automatic transmission kasi wala po siyang clutch. Gasolina lang. Okay? Tapos, meron nga pala ito mga idol, yung dagdag safety. Just in case na papark ka sa incline o uphill road, meron po siyang park lock lever. Okay? Kadalasan meron to sa Honda Click talaga, saka sa MIUI. Okay, goods to. Ayos. Okay, pagdating naman sa kanyang susian, gumagamit po siya ng shutter lock key na merong takip ang mismong susian. Siyempre, hindi basta-basta agad mananakaw ang motor mo. Then, dito nga pala yung seat opener niya. Okay? Okay, dito naman tayo sa kanyang convenient features, mga idol. Nakikita natin yung kanyang dalawang pocket. Yung isa malalim na medyo malaki, tapos dito naman is meron lang kapiranggot kasi nga meron tayo ditong susian. Pero pwede natin paglagyan ng kung ano-ano. Tapos dito naman pwedeng cellphone habang nagche-charge kasi meron po siyang K-charger, no? So 5 volts, tapos 2 ampere. Okay? 10 watts. Ayan. So, pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. So, applicable to sa mga nagtatrabaho o kaya rider. Okay? So, pwede ka na mag-charge dito para tuloy-tuloy ang earnings and transaction. Pagdating naman dito sa kanyang footboard, malaki. Okay, malaki siya. So, solid din. Ito yung size ng sapatos ko. So, yan yung definition niya. Siguro, ang size ng sapatos ko is nasa 8. Okay? 8 inches yung yung haba. Then yan yung size ng footboard niya. So maganda kasi pag mayroon kang footboard, mayroon kang extra lalagyanan just in case na marami kang bagahe. Okay? Hindi lang bulay board na tinatawag ng ibang vlogger. So yon. So maganda rin to, hindi lang comfort riding ang dulot, kundi mas marami kang malalagyan dito. Alright? So meron din tayong hook dito na helmet hook or sabitan ng kung ano-ano. Okay? And then, meron pa ditong hook. Yan, dalawa. Helmet hook din siya. So, medyo mahaba siya. Unlike sa iba, hindi siya mahaba. Ito, mahaba talaga. No? So, bago tayo sa storage, punta muna tayo dito sa kanyang upuan. So, sa upuan niya, makikita natin na kalmot po sa attraction ng kanyang gamit na cover. So, yan yung cover niya mga idol. So, pagdating naman sa kanyang design is simple lang, flat, para siyang semi-flat naman. Okay, kung gusto niyo siyang baguhin, gawing camelback, alright, okay lang din. Tingnan natin kung ilan yung kasya dito. Sa 2, 3, 4, 5. Pwede, 5. Kung ganyan lang kalinipis yung wet packs nyo, saka yag balls nyo. So, dito naman tayo sa kanyang compartment. Makikita natin na hindi naman siya malawak, hindi naman siya maliit, sakto lang. So, pwede yung mga paperworks na tinutupi, o kaya sala set, try natin yung sala set. Pero wala tayong Okay? Basta hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun kaliit. Sakto lang. Ayan, yung kamay ko. Medyo malit ang kamay ko eh. Ayan. So ito ang kanyang fuel refiller, hinahanap ko yung yung alulod system, yung mga natatapon. So sana meron siyang alulod system dito. Okay. But anyway, goods naman siya. Chrome yung niya. Gamit niya rito. Sana hindi siya stainless Okay. So yun. At ito na nga mga idol, pag-usapan natin ang kanyang dimension or seat height pagdating sa mga 5'4" in height na katulad ko at merong kaliitan ng katawan or 58 kilo. Okay? Let's go. So talagang makikita nyo guys, napaka-compact ng design nito. Pwedeng isingit-singit at ipasok-pasok sa mga city area. Daily use, pang city driving talaga mga idol. So kung makikita natin, may kanipisan po siya, para siyang MIUI talaga na pangpormahan, napaka-goods, pero ang dami niyang quality features. Okay? So pagdating naman sa seat height mga idol, kita-kita nyo naman na lapat ang aking paa. So basically, recommended dito sa mga may kaliitan or medyo nasa 5 flat ang height mga idol. Pagdating naman sa panay over mga idol, napakagaang, sobrang solid, napaka-sureball talaga na kayang-kayang imaneho, na kahit lady rider man ito,
o kahit mga pangtibo mga idol. Okay? At ito na nga mga idol, pag-usapan naman natin ng kanyang presyo with regard sa cash installment mga idol. Ang EZ125i Euro 3 ay merong cash na 68,900. And then pagdating naman sa kanyang monthly installment, meron siyang 6 months, 13,899, 12 months, 7,637, 18 months, 5,549, 24 months, 4,506, 30 months, 3,879, and 3,462 para sa 36 months. Napakaraming terms na pwedeng pagpilian mga idol. Depende yan sa budget nyo. At pagdating naman sa rebate, meron po siyang 300 pesos. And then meron po siyang free na helmet, tools, 1 year LTO registration or 3 years. Then meron po siyang TPL insurance mga idol. So saan ka na? Pumunta ka na dito sa Mitsukoshi, Masinloc, Zambales.